Iniyak mo ko. Very inspiring naman kasi talaga. These things. I mean, sorry, it's first time I saw the video. Yeah. So, ayun, mababa yung luha ko. So anyway, sa side view muna ako. Rodora, congratulations for being our first hero for all. yes, kung ano po yung nakita nyo are actual voice recordings that Rodora sent to her family sa family GC nila. And of course, kitang-kita natin doon na kung gaano ka-selfless yung ginawa niya para sa kanyang employer during that time. And also, for everyone's knowledge, wala pang 24 hours si Rodora sa Hong Kong when everything has happened. So grabe, you've inspired us a lot. Na-inspire mo kami, Rodora, sa story mo. And gusto mo patiin mo muna yung mga kasama natin. Mag-hi ka muna sa Yes. kanila. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you po, Sir Alden, Miss Nikki. Hindi po ako makapaniwala. Nandito po ako ngayon. Salamat po sa inyo lahat. You were here. You are here. Nabanggit kanina ni Alden sa video. You might have missed it and we'll just repeat it. Kasi dumating si Rodora, ika-25. And then the next day, kinabukasan, yun po yung nangyari yung sunog. So, obviously, Rodora, hindi mo pa masyadong nakilala yung pamilya that you were going to work for. Pero syempre sa kabila ng lahat na yun, siguro yung talaga yung unang tanong, yung ano ba talaga nagbigay sa'yo nung lakas ng loob na gawin yung ginawa mo? Yung pray ako kay God. Yung presensya ni God talaga sa akin. Sabi ko, Lord, tulungan niyo kami. Sabi ko, yung naramdaman ko po kasi is, yung pag-alala, awa, hindi lang sa akin, especially po dun sa kay baby. Sabi ko, Lord, naniniwala ako na hindi niyo po kami mababayaan. Sabi ko, Lord, alam kong nandyan kayo para iligtas niyo kami sa trahedyang ito. Kasi yung storya na talagang it reached local news, obviously also international news. And now, Rodora, you are being recognized, ikay kinikilala na dahil sa iyong katapangan, sa iyong heroism. Anong pakiramdam na you're being recognized dahil dito? Dahil sa iyong naging nagawang katapangan, yung bravery? Yung nararamdaman ko ay masaya pa na may kaba. Kasi buong buhay ko po, hindi po ako nag-expect na kahit na basta, eto ako, may malasakit, na yung nagpapahalaga po sa kapwa ko tao, hindi po ako nag-expect na kahit na kaya sabi ko, sino ba naman ako para makaranas ng ganitong kaganapan sa buhay. Kaya nakakatawa ko ng puso. Congratulations. Salamat po ng marami. Ngayon kasama mo na ulit syempre yung iyong pamilya na kwento mo nga nanganak ka 22, tama ba? 22 years old and your child is 6. Ano na to? Kamusta na pakiramdam na nandito ka na? You're back, kasama mo ang iyong pamilya. Sobrang saya po. Na may halong pa din yung takot. Yung maraming what if. What if di ako nakabalik. Sabi ko, paano yung anak ko? Yung masarap sa pakiramdam kasi nabigyan ako ni Lord ng pangalawang buhay at pagkakataon na makasama muli yung anak ko at pamilya ko. Sure, ikot yun ang ikot sa head niya, no? Rodora. Yes, it's like especially during that time, di ba? Parang it's life and death situation. Yeah. And parang sobrang bilis na mga pangyayari kasi kararating mo pa lang and then pagdating mo, yun na agad yung nangyari sa situation mo, di ba? Ibang-iba yun. Yes, please. So, Rodora, yung mga tao, sabi ko nga, local news, international news, of course, it was everywhere. They're amazed by your courage and many wonder, saan ba nanggagaling yung bravery mo? Yung iyong katapangan. Maraming bumilip, syempre, doon sa katapangan mo at kung saan nanggaling yun. Na-mention kasi ng sister mo, just recently, I believe, that nag-abroad ka para tulungan yung iyong 8 kapatid. Tama ba, 8 kapatid? So, 9 kayo in total. Pwede mo bang ikwento yung buhay mo bilang OFW? Because this is not the first time. I think you were in Qatar bago mo sa Hong Kong. Go ahead, Rodora. Namulat po ako sa isang simpleng pamilya. Pinalaki po kami ng magulang namin na
Yung simpleng pamumuhay, yung mga kantita sa mga bagay na anong meron. Yung nagtulak nga po sa akin sa pag-ibang bansa, ayun po, wala pa talaga sa plano ko. Parang, tuwing gabi lang po nagpipray ako kay Lord, Lord, hanggang dito na lang po ba kami, ako, Lord, may pagbabago po kayo sa buhay namin. Kaya yung pag-ibang bansa ko po, hindi ko po talaga siya pinalala, parang may tumulak po sa akin. And nung nandun na po ako, nung process na po ako, wala nga nang takot kahit may mga naririnig po ako, mga negative comments na gato ganyan sa ibang bansa, ganyan. Wala, hindi po ako nakakatatakot basta todo process po ko. Tapos kay Lord lang po talaga ako yung nakafocus. Sabi ko, pwede niyo po ako bayaan. Sabi ko, nung nandun na po ako, sabi ko, ito na pala po yung realidad ng buhay ko. Sabi ko, Lord, dito pala yun. Sabi ko, okay, kung ito po yung challenge niya sa buhay ko, alam kong may magandang kinabukasan, okay, magtsatsaga po ako, magsasakripisyo po ako para sa pamilya ko, especially po sa dalawang kapatid na nag-aaral pa. Kasi kami po mga panganay, hindi po kami mga nakatapos gusto ko po maranasan po ng dalawa kong kapatid. Tsaka para po sa anak ko, sabi ko, magsasakripisyo ako, Lord. Alam niyo po ba yung saksi yung kwarto, yung CR, araw-araw akong umiiyak, parang kinikirot yung dibdib ko kapag katabi ko yung mga alaga ko kasi sa akin po natutulog umiiyak po ako, sabi ko, Lord, sabi ko, anak ko sana yung katabi ko, yung kasama ko dito. Pero minomotivate ko po yung sarili ko na, sabi ko, ito yun sabi ko, ito yung para sa maayos na kinabukasan namin. Kaya sabi ko, magpapatuloy ako, Lord, hanggang sa matapos yung pagtapalit ka, Lord. Yun. Doon sa naging experience mo, Dora, sa nangyari sa Hong Kong, ano yung pinaka-greatest lesson na naituro nun sa'yo? Yung natutunan ko po is, yung mas maging matapang na akala ko po ay, na hindi ko inaakala na ganun pala ako, na hindi ko rin po inaakala na may kakayanan po pala akong tumulong pagdating po sa ganung tragedy. Like, marami ka kasing na-inspire actually, Rodora, kami. Pinakita mo sa amin na talagang ang pagsantabi ng sarili at pag-prioritize sa iba is merong kapupuntahan maganda. Ito yun na nga yung nangyari sa iyo ngayon. Kasi nga po, we already call OFWs the modern heroes because of the huge sacrifice they make, especially for their families. And even while far from home, pero in your story, talagang binigyan mo ng ibang kahulugan ang salitang bayani, Rodora. Kaya sobrang proud kami and we're very honored to be here with you and we're very proud to tell your story to the whole world. Pero isa pa, meron pa akong tanong. Yung bago, naisip mo ba, sumami ba sa isip mo na may ganyan na klaseng katapangan? Wala po. Matama ka ba lagi? Nasa, ko po talaga, sa puso ko po talaga Parang sa puso ko po talaga na, na ikaw to. Matapang ka, kaya mong tumulong. Yung ganun. Parang, niyo po yung nakikita ko po sa sarili ko na, makasarili ako, gano'n, ganyan. Hindi po pala ako yun. Yun po. It's a different part of you, so surely, certainly that evolved, no? Alam naman natin lahat hindi biro yung mag-abroad. And the story, her story, Dora's story is obviously proof of how hard it can be. Maraming Pilipino pa rin syempre ang nagpaplanong mag-abroad, mga ibang bansa, hanggang sa ngayon. Ano yung siguro maipapayo mo na lang sa kanila, sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin? Bilang isang OFW, lalo-lalo po sa mga gustong mag-ibang bansa, ang may papayo ko lang sa inyo. Lumapit kayo sa Panginoon, humingi kayo ng gabay, humingi kayo ng lakas, tulungan nyo din yung sarili nyo, magpakatatag kayo, gawin yung inspirasyon yung nakaraan nyo sa buhay. Isipin nyo, kapag nandun na kayo, isipin nyo yung maayos na kinabukasan nyo. Mag-iingat palagi, be humble, makontento sa mga bagay na meron kayo. Unang-una magkaroon ng malasakit palagi sa mga. Beautiful. Thank you so much, Rodora, sa lahat ng Maraming inspiring salamat. words na sinabi mo sa amin today. And stories like that of Rodora is exactly why Casino Plus and of course AR Foundation began this campaign.
So, Rodora, then may I both invite you to please tumayo muna tayo on this part of the stage. Saan ba kami, sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan, as our stage managers clear the couches. Let's stay here, Rodora and Alvin. And we're reminded that there are many more stories like hers. Let's find out how we can all be part of this initiative. Please watch this video.